Inaasahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ceremonial turnover and awarding to beneficiaries and stakeholders ng pabahay sa ilalim pa rin ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino sa mega-wide precast plant sa Taytay Rizal. Ayon sa Pangulo, umabot na sa 423,000 na pabahay ang naitayo at napondohan ng pamahalaan. Ito ay simula noong Hulyo ng taong 2022 hanggang Enero ng kasalukuyang taon. At ito ay sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program. Mas lalong naging makabuluhan ang selebrasyong ito dahil sa pag-award natin sa ating mga benepisyaryo ng pabahay mula sa iba't ibang housing modality sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o yung 4PH. Natunghayan natin ang pagkakaloob ng mga symbolic key para sa mga benepisyaryo ng vertical at horizontal housing. Nagbibigay din tayo ng Certificate of Lot Award at cheque na magagamit ng mga pamilya para sa land at site development sa ilalim ng Enhanced Community Mortgage Program o yung tinatawag na ECMP. Iginawad naman natin ang Certificate of Entitlement para sa mga benepisyaryo ng Presidential Proclamation na dekada-dekada nang inaantay ang araw na ito. Sila po ang mga kinatawan ng mga pamilyang natulungan natin na makamit ang pangarap na panatag sa lupang tinitirahan at bagong pag-asa sa bagong tahanan. Naway alagaan ninyo ang inyong mga bahay at punan nito ng maraming magagandang alala kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Ang mga tagumpay na ito ay bahagi ng ating masinsinang pagpapatupad ng programa ng pabahay. Mula Hulyo ng 2022 hanggang Enero ng 2026, tayo ay nagkagawa at nakapag-finance na higit 423,000 housing unit. Malayo na ang ating narating. Ngunit patuloy pa rin tayong nagsisikap upang maabot ang ating target na bahay sa mga susunod pa na taon. Binisita ng Pangulo ang mega-wide precast facility upang tunghayan ang mahalagang proseso at modernong teknolohiya para sa mas mabilis at mahusay na paggawa ng bahay. Ayon pa sa Pangulo, patuloy na magsisikap ang pamahalaan upang maabot ang target sa mga susunod na taon. Sa ika-7 anibersaryo ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD, kanyang ipinangako na bibigyang akses ang mga Pilipino sa disente at abot-kayang pabahay. Sa ibang balita, matapos inihayag ni Vice President Sara Duterte noong Miyerkules ang kanyang intensyong pagtakbo sa pagkapangulo sa halalan 2028, sumabay rin ang United Opposition na mag-aanunsyo ito ng mga kandidato bago matapos ang taon sa bahagi ng 2027. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, karapatan ng sino mang kwalipikadong Pilipino sa ilalim ng konstitusyon na tumakbo sa anumang halal na posisyon at binigyan niya ng good luck ang vice-presidente sa kanyang plano. Sinabi naman ni Senadora Risa Ontiveros na hindi magbabago ang pamantayan ng oposisyon sa pagpili ng kandidato at dapat nakabatay ito sa anti-corruption, good governance at soberanya. Samantala, iginiit din ni Senator Erwin Tulfo na wala siyang planong tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028 at minungkahi niyang isa sa alang-alang ng iba pang lider ang paglahok sa susunod na halalan. Samantala, bilang pagsugpo sa mga isyong kaugnay ng pangkaisipang kalusugan, binigyang diin ni Senadora Camille Villar ang kahalagahan ng pagpapalakas ng mental health services sa bawat lungsod at munisipalidad. Aniya, hindi dapat baliwalain ang dumaraming kaso ng anxiety at depression, lalo na sa kabataan at manggagawa. Sa ilalim ng kanyang panukala, layunin na mailapit ang serbisyong pangkaisipan sa komunidad upang mas maagang matugunan ang mga suliranin at mabawasan ang stigma.
Iginiit naman ni Senadora Risa Ontiveros na panahon ng baguhin ang matagal ng sistemang nagpapalakas sa political dynasty sa bansa. Sa isinagawang konsultasyon, binigyan diin niya na ang reforma laban sa dinastiya ay hakbang tungo sa mas bukas at makatarungang politika. Ayon kay Ontiveros, ang panukala ay naglalayong wakasan ang konsentrasyon ng kapangyarihan sa iilang pamilya at bigyang daan ang mas malawak na partisipasyon ng mamamayan. Sa ibang balita, kwinestyon ni Caloocan Representative Egay Erice ang desisyon ng Senate Blue Ribbon Committee na huwag imbestigahan ang umano'y palitan ng text ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating PLLO Chief Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay ng sinasabing kickback sa flood control projects. Tunghayan ang ulat na ito. Nauna nang sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na siyang namumuno sa Blue Ribbon Committee na wala sa opisyal na records ng komite ang umano'y text message ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at may tuturing umano itong hearsay. Dahil dito, wala siyang planong ipatawag si dating PLLO Chief Undersecretary Adrian Bersamin maliban kung ito ay voluntaryong haharap at magsusumite ng affidavit. Ayon kay Lacson, sina Caloocan 2nd District Representative Egay Erice at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang nagbanggit ng umano'y text exchange na nakuha umano kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa panig ni Erice, sinabi nitong walang patutunguhan ang investigasyon kung hindi susuriin ang lahat ng alegasyon. Ang Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, hindi mo maalaman kung ano direksyon. Inagalang ko po si Senator Lacson, pero nakita ko po ngayon, parang walang direksyon yung kanyang pag-iimbestiga. Iginiit din ng kongresista na tila nais umanong malimutan na ang umano'y pagnanakaw sa kaban ng bayan. Gusto siguro makalimutan ng bayan ang pinakamalaking kasaysayan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kanya ring nabanggit ang tinatawag na Cabral Files na aniyay public document at maaaring ikumpara kung gugustuhin ng pamahalaan. Simple lang yan. Napakasimple. Kung gusto imbestigahan ng gobyerno, 2023, 2024, 2025 national budget, ikumpara lang nila yung National Expenditure Program na sinabmit ng DBM sa Kamara. Tapos ikumpara doon sa GAA. Makikita nyo na po yung mga insertions, diversions. Ayon pa kay Erice, madali lamang umanong imbestigahan ang issue kung may political will. Ayaw nilang malaman ng katotohanan. Kasi kung gusto nilang malaman ng katotohanan, magiging masusi yung investigasyon. Tinukoy rin niya na tila may pagharang sa pag-imbita kina Leviste at sa mga Bersamin sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. It's worth investigating. But it seems that Senator Lacson is committed or had committed not to investigate the Bersamins. Kanya ring inihayag na bagamat hindi umano ay tinanggi ni Leviste na ipinakita nito ang mga files, hindi pa rin umano ito na ipresenta sa mga pagdinig kaugnay ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Pinakita sa amin yung files na naglalaman ng text messages between the President and Yusek Bersamin. Nandun po, nakalagay doon, 7 billion. Nag-report siya kay Presidente na tanggap na lahat ng 7 billion at March 24 po yun, 2025. At susunod niya yung kwenta kung saan-saan napunta yon. Anya, mayroong pang matagalang implikasyon ang hindi pagresolba sa issue ng flood control, kabilang ang epekto nito sa ekonomiya. At dahil walang public spending, sigurado ako na yung ating GDP for the first quarter will be lower than 3%. Lower than 3%. Sa kabila nito, naniniwala pa rin ang mambabatas na kinakailangan ng mas malawak na suporta mula sa civil society upang mailabas ang buong katotohanan.
kung ano yung tingin natin na role natin bilang isang mamamayang Pilipino. Whether you are a public official, whether you are in the media, whether you are an ordinary citizen, palagay ko dapat meron tayong discernment kung ano yung dapat natin gawin. Dagdag pa niya, kung nais talagang mapatunayan na walang kinalaman ang Pangulo sa issue, dapat umanong ituloy ang investigasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang ulat, inaprubahan na ng Department of Education o DepEd ang 5 araw na wellness leave para sa kanilang teaching at non-teaching personnel. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa kanilang mga kawani upang masuportahan ang overall well-being ng mga ito at suporta sa kanilang mental health. Dagdag pa ni Angara, ito ay handog sa bawat kawani ng DepEd dahil kinikilala ang kanilang kalusugan, lalo na ang mental health ay mahalaga sa patuloy na paglilingkod sa mga mag-aaral. Sa ilalim ng Civil Service Commission MC No. 1 Series of 2026, ito ay maaring gamitin ng lahat ng eligible employees ng DepEd. Ayon kay Angara, kapag inaalagaan ang mga guro at kawani nito, mas magiging matibay ang mga paaralan. At ito ay pamumuhunan hindi lamang para sa kawani, kundi para sa kinabukasan ng mga mag-aaral. Kaugnay na balita, 1,991 teachers and school heads mula sa Pampanga at Bulacan clusters ang na-promote sa ilalim ng Expanded Career Progression o ECP program. Dumalo sa nasabing kaganapan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mass oath-taking sa San Jose del Monte, Bulacan upang purihin ang mga ito at pasalamatan sa kanilang dedikasyon at malasakit. Ayon sa Pangulo, ang mga guro ang siyang pinaka-hardworking public servant sa buong pamahalaan. Bawat lesson plan na ginawa ninyo, bawat karanasan sa silid-aralan na nililikha ninyo, bawat mabuting asal na itinuturo ninyo, doon unti-unting nabubuo ang kumpiyansa at pangarap ng ating mga estudyante. Walang katumbas ang sakripisyo ng ating mga guro. Gumigising madaling araw, bumabiyahe ng malayo. Pagdating sa paaralan, buong araw kayong nakatutok sa mga bata. Pag uwi, magche-check pa kayo ng papel at maghahanda pa para sa susunod na araw. At kapag kailangan ng bayan, nariyan kayo sa presinto tuwing eleksyon, sa komunidad para sa census, sa anumang tungkulin, kailangan gampanan, nandyan ang ating mga guro. Talaga naman, ang serbisyo ninyo sa bayan, hindi lamang ay para sa bayan, hindi lamang sa paaralan. Dagdag pa ng Pangulo, bagaman nawalan na ng pag-asa ang mga guro, hindi papayag na ito ay maiwalang bahala. Kung kaya't walang sino man na teacher ang magre-retiro na Teacher 1. I have always believed that the true measure of a nation's progress is the kind of future that we prepare for our youth. Policies and programs set the direction, but it is through you, our teachers, that these aspirations take root and grow. Kahit ilang laptop, artificial intelligence, o ano pang teknolohiya ang gamitin natin, wala pa ring papalit sa pagmamahal, sa malasakit, at sa alaga ng ating mga guro sa inyong mga estudyante. Pinangunahan naman ni DepEd Secretary Sonny Angara ang panunumpa ng mga guro na ang iba sa kanila ay malapit na magretiro at bago pa man dumating ang oras ay nakatanggap na rin ng kanilang minimithing promotion. Magandang balita din naman po para sa travelers at mga nais magtungo sa South Korea. Mas pinadali na ang pagpoproseso ng visa requirements para sa mga Pilipino. Simula February 20, formal nang inalis ng Korean Embassy ang pagsusumite ng 3 buwang bank statement para sa lahat ng uri ng required documents. Para sa mga estudyanteng applicant, maaaring isumite lamang ang original school certificate o kopya ng student ID. Habang para sa employment-related documents, tinanggal na rin ang explanation letter na kailangang isumite sakaling walang landline number o electronic signature ang dokumento.
Samantala, para sa mga multiple application, isang kopya pa lamang ng kaukulang dokumento ang i-attach sa file ng representative applicant. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayong linggo. Sa ulo ng mga balita, VP Sara planong tumakbo bilang Pangulo. DepEd, nilinaw na proposal pa lamang ang trimester system. Travel tax at VAT sa digital services nais ibasura. 423,000 housing units na ipatayo at napondohan ng pamahalaan. Serbisyo para sa mental health, layong tugunan ng Senado. South Korea, mas pinadali ang proseso ng visa requirements para sa mga Pilipino. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong linggo. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.